Isang napakagandang hapon po muli sa inyong lahat mga kasambay. Nandito po tayo sa itinuturing na pinakamalaking zoo sa buong Pilipinas, ang Avilon Zoo! Super exciting talaga ang maghapon natin ngayon. Kaya abangan nyo ang challenge na pinagawa sa amin ni Mang Noel. Siyempre, dito lang sa Kinakarir Ko To. Negosyo tips, food trips, yan po ang inyong aabangan dito lamang sa Bread and Butter! Let's go, let's go! A must-see yourself talaga! Ang may umaabot sa 3,000 bilang ng mga hayop ang kanlong ng humigit kumulang 8 ektaryang lupa dito sa Avilon Zoo. Ito ay matatagpuan sa San Isidro, Montalban, Rizal. Ayon sa overall manager ng Wildlife Sanctuary na ito na si Mr. Noel Rafael, simpleng weekend place lang daw ang lugar na ito way back 1992 ng pamilya ng may-ari na si Mr. Jake Gao, isang Filipino-Chinese na nabigyang katuparan ang pagpapalawak ng kanyang mga animal collections mula sa simpleng interes na pag-aalaga ng mga hayop. Avilon Zoo kasi is originally hindi siya intended na maging zoo. Kasi siyang malaking compound para kay Sir Jake, sa kanyang mga anak at sa mga Si Noel nga ang nagsilbi na naming tour guide para sa aming Avilon trip. Aabot daw sa may 2 oras upang maipakilala sa mga bibisita rito ang lahat ng klase ng mga hayop. While on tour, no raw ang mga food kundi bottled water lamang ang allowed. Kaya heto't start na ang aming paglilibot. Sa first stop ay ipinakilala sa amin ni Noel ang iba't ibang klase ng mga crocodiles. So Nile crocodile ang second largest crocodile in the world. Dito matatagpuan ang Nile crocodile, ang second largest crocodile in the world. Around 10 years more bago niya ma-achieve. At meron ding prolific pair crocodile na simbolo ng pagiging monogamous. Ito yung talagang every year nanganganak tong si Bonnie and Clyde. Kaya sa mga two-timer dyan, gayahin na itong mga crocodile na ito na talaga namang partner for life. Ang isang glaring na... Heto, mukhang nadidistract na si Teacher Noel sa kanyang mga estudyante. Ang kukulit ng mga estudyante ko. Ayan. Okay. Ang isang glaring na difference ng... Hindi mo ba ito nakwento kung ano ba bread and butter? At kung hanap nyo ay pinakamalaking crocodile, ito mga saltwater crocodiles. Pinakamalaking crocodile sa buong mundo. Paki-remind na lang ang mga viewers natin na pag pupunta kayo ng zoo, buhay po ang mga hayop. Huwag naman kayo magtatapon ng mga... Sira. May mga bisita kasi minsan gusto nilang pagalawin, babatuhin nila. So araw-araw, nandito yung mga zookeepers namin para linisin yung mga yan. Zero nyo yung danger na... Parang hindi sila nakakaaliw, hindi sila gumagalaw Kasi cold-blooded next stop namin ay sa mga ibon. Alam nyo bang ang Avilon Zoo ay hango sa 2 salitang French na ang ibig sabihin ay Land of the Birds. Kaya't dito matatagpuan ang mga pinakamaraming klase ng mga ibon tulad ng mga hornbills, parrots, cockatoos, canaries, toucans at mga colorful birds. Dito rin namin natuklasan mula kay Noel ang patungkol sa mga peacock. Hindi pala ang general term ay peacock, kundi peafowl. Ang peacock ay para sa lalaki at ang pihen naman ay sa babae. Heto pa, ingat din kayo at may tinatawag palang World's Dangerous Bird. Ang kasuwari, isang pagkakamali mo lang daw, naku, panganib ang abot mo. This is the world's most dangerous bird. Why? Isang sipa niya sa'yo, patay ka. Hindi nga! Kasi matutusok ka. Sa New Guinea, hindi. Sa sobrang lakas ng sipa niya. Paano siya sumipa? 2 paa? 2 paa. Paano siya? Ba't kanya Dalawang klase yung sipa niya It's either pag ganon na 2 paa or magsa-sidekick siya na pag ganon. Pag nag-sidekick siya, mahihiwa ka. Nagawi naman kami sa mga talking birds or mynas. So yung mimicry nila,
yung mimicry nila, it's a mating call kasi sa kanila. So, the more sounds na magawa nung lalaki, mas attractive siya. Maglalaakaw! Tatanan na natin yan. At nakakita na ba kayo ng ganito? So, ito yung isa sa mga pinakamagagandang ibon sa buong mundo. That's the bleeding heart pigeon, the Luzon bleeding heart pigeon. Kasi parang, parang tinusok eh. Yung ano niya, kaya yun ang pangalan niya. It's the Luzon bleeding heart pigeon. So maraming klaseng bleeding pigeon sa Southeast Asia, pero yung sa Philippines, yung tatlong pinakamagaganda. Tuloy-tuloy pa ang aming tour at natuntun namin ang primate area kung saan no flash of cameras are allowed para hindi raw ma-stress ang mga hayop. Dito, matatagpuan ang mga tarsiers, bearcats, alamid, orangutans, at mga monkeys. Pero itong ay tumawag nga ng aming pansin. At sa labas ng primate areas ay makikita ang mga big cats tulad ng tigers, jaguars, puma, at leopards. Oh yeah, I love you too. Ako kasi yan ang pakakainin namin. Oh yeah, I love you too. Yes. Oo. Nagpa-purr siya. Naglalambing lang. Yan, naglalambing yan, ganyan? Di ba, no? Bad breath. Naglalambing yan, ganyan? Wow! Information overload na ata kami sa dami ng mga hayop na ngayon lang namin na-encounter. At bukod sa alam naman nating ito na ang zoo na may pinakamaraming bilang at uri ng mga hayop dito sa Pilipinas, ano pa nga ba ang meron sa Avilon Zoo, Teacher Noel, na wala sa ibang zoo? Siguro ang pagmamalaki namin sa Avilon Zoo ay yung vast collection namin ng animals. We have around 600 species ng animals dito, so maraming iba-ibang klase na makikita mo dito ng mga animals. Ang mapagmamalaki namin dito ay ito isang napakalinis na zoo. We make it a point na pag pumasyal yung mga tao, very minimal yung maamoy nila. Very minimal din yung makikita nilang mga kalat o dumi. If ever makakita man sila, yung natural na yun. We keep it as natural as possible. Pagdating naman sa mga hayop, mga healthy ang mga hayop namin dito, 100%. May biruan nga kami dito magutom na kami, wag lang yung mga hayop. So pagdating sa nutrition ng mga hayop, all our animals here are well fed. Pagdating naman sa health ng mga hayop, meron kami dito ng animal hospital to take care of their health. Ayon pa kay Noel, ang pagpapatakbo ng Avilon Zoo ay hindi lamang usapang pang-business. Masaya na raw sila na makalikom ng mga salapi through entrance fees na kanilang natatanggap. At ito ang kanilang ipinantutusto sa maintenance at sustenance para sa pagpapakain ng mga hayop in a day-to-day basis. We're running here out of passion. Kung ang habol namin dito ay profit or habol namin dito ay kumita dito sa isang venture na katulad nito, if you may call it that, siguro matagal na namin ito sinaras. Business out of passion, ika nga ni Teacher Noel. Kaya naman upang lalo pang maisakatuparan ng mithi ng mga taong nagpapatakbo nito, inaanyayahan ang lahat na dumayo na rito upang inyong personal na masaksihan ang animal tour with full of adventures dito lamang sa Avilon Zoo. So I would like to invite yung mga nanonood po ngayon sa Bread and Butter to come to Avilon Zoo in Montalban. Marami kayong makikita ang mga hayop. We're open from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Entrance fees 208 per person. Murang-mura. Sulit na sulit para sa isang 2-hour zoo tour at na mag-enjoy kayo sigurado. Sa pagbabalik ng Bread and Butter, inyo ngang matutunghayan sina Kit, Arlene at Rodel sa Ostrich Enclosure. Mapapabilib kayo sa kanilang sipag sa paglilinis at tapang upang harapin ang mga higanting ostrich na ito. At gayon din ang close encounters sa pagpapakain sa gutom na mga buhaya. At ang super exciting na Arapaimos feeding. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Bread and Butter.